Zoe loves her dad. He loves her so much too. So I support it. So kung ano man yung mga videos na nakikita nyo, those are pretend moments namin. Some of your requests on the next episode will be oh, may telenovela tayo ah. Where are you in my bed? Sobrang dizzy ko guys. So, ang mahirap dito, pag may sakit ka, ikaw pa rin ang gagalaw. Wala kang nanay na tatawagin para magluto sa iyo. So, ang gagawin ko ngayon, sasabaw ko to. Remember last time, I bought it. So, lagyan ko siya ng kamatis, lagyan ko siya ng spinach, tsaka green onion. Tsaka, yun lang. Sasabaw natin. Yan. Sobrang dizzy ko talaga. As in. Then, so, ito ang gamot natin today, guys. So, I like the tablet. I like the gel better than, kasi yung ganito, na liquid, hindi ko siya matake. But, I'll take this one. So, uminom na tayo kanina. Hindi ko lang alam kung COVID ba to. Then, oatmeal muna tayo bago ako magluto ng isda. Yeah. Yan lang po kagandahan ng trabaho ko kasi it's flexible. I can work from home. Pag may sakit ka. Then on the 16, ihahatid ko yung anak ko sa Florida. Pupunta kami ng Florida on the 16. Then after ng Florida kami ng 16, 17, 18. Balik kami ng 18 ng Monday. Kailangan kong bumalik dito. Kasi si Zoe will start her, no, 19 ang balik namin. Zoe will start her school on the 21st. So, then the vacation's over. School break is over. Balik na naman tayo. Ay, ang hirap ng life, no? Sana paupo-upo ka na lang. Dito kasi sa US, you work to live. Hindi ka magtrabaho. Wala kang may makain. Ganyan. Alam nyo guys, some of your comments I read. Some of you are funny, some of you are mean. Okay lang yung maging mean. If you think about 5 minutes about me, that's fine. I don't take it personal. I'm done with that. I passed that already. Yung tinatawag ka ng names, tinatawag ka ng sobrang masama, it doesn't affect me anymore. I've heard more than that. So if you think I'm affected and you can break me apart, you can't. Yeah. Sorry, I'll probably buy a microphone and a better camera. When I started vlogging, I did not know that I'm gonna catch a lot of attention sa mga kapwa Pilipino. Yeah, I did not realize that it's gonna catch somebody. To tell you the truth, I reached over 4,000 hours views already. So I'm just waiting for YouTube to give me the notification that I can get monetized. Actually, thank you for all your support. Thank you for all the views actually. Alam nyo guys, wala akong tawag nito. Hindi ko siya pinangarap na I can reach it at this early. I just revived my my YouTube 3 weeks ago yata, nung bago mag NASCAR. I revived it, ganun lang. Then wala lang, na-inspire lang ako. You can view some of my videos in the past. It's so cringy. Yung parang nandun pa yung ex-husband ko. I don't delete the videos I had in the past. Yung mga sa Facebook ko, yung mga sa YouTube na. Kasi nandyan si Zoe. Zoe and her dad has a really good relationship. They're like two peas in a pond. So Zoe loves her dad. He loves her so much too. So ayaw kong i-break yung relationship nila. So I support it. So kung naman yung mga videos na nakikita nyo, those are pretend moments namin with Zoe.
But if you were friends with in my Facebook and you subscribe in my channel, you will notice na nagde-decline na yung mga posts ko with him. Ganyan. Ano, para akong matutumba. I'm real dizzy. Yeah. Thank you for watching my videos. I'm gonna shout out sa nag-comment doon. The next vlog, she said, how did you survive after ng divorce ko? Paano ko na-survive lahat to? I'm gonna create something for you guys. Hindi naman sa ano ha. It's really hard. Hindi nyo lang alam. I have to come back in a hard face in front of my kids talaga to show them that I am strong. Yun lang yun. Don't dwell to pagka hindi ka happy. Don't dwell yourself to unhappiness. Ganon. Kasi I have children, I have teenagers. They're trying to look up with me. No, you know, they're dependent on me. Pag ako ang nag-fail, I don't want to fail them. In fact, kakatawag lang ng doctor niya kasi we requested for a refill doon sa depression meds niya. Kasi paubos na yung medications niya. She's taking it twice a week. Hopefully, pagka ihatid ko siya ng Florida, she's a better mood. She kinda like coming out, you know, from her room. Kasi yung kwarto niya nasa basement. She kinda coming out often. Before kasi hindi siya makikita in a month. Lumalabas na siya, then she's going to the gym. So, medyo bumabalik na po yung dati niyang energy, ang dati niyang mood. Kasi yung binigay sa kanya is mood stabilizer. Hindi siya matidepress, hindi siya ma-stuck sa doon. So, hopefully, pag ihatid ko siya, kasi she's going to college. She's going to Embry-Riddle Aeronautical University. Medyo ano lang, sad lang siya kasi it's part of her depression too. Kasi when she knew that she's taking meds, hindi na siya parang may disqualification, ano yata, may qualification para ka pumasok ng Navy yata, ano ba ang gusto niyang papasukin, yung magpa-fly ng aeronautics, gusto niya mag-fly ng airplane for the Navy, yun ang gusto niya. So, yung qualification is wala kang depression, wala kang iniinom na gamot, yung mga ganon. So, medyo takot siya. And medyo nasad siya dahil sa ganyan. So, I told her, you can still be an aeronautic, you know, career. Siguro naman may waiver yun. At the same time, you can be in the tower. You can control the airplane in the ground. Maybe you can fix the airplane. Yung mga ganon, you don't need to fly. So, still within that circle. So, sabi niya, oo nga, no. So, I said, you know, try it. Don't give up. So, she's going. Kasi nga, meron siyang maliit na grant. So, sabi ko, take advantage of the grant. So, para naman, you know, that's the only, tawag doon, yung papamana ko sa kanila. Wala akong asset, wala akong milyones na ipamana sa kanila, but their education. So, I'm pushing. Yeah. Alam nyo guys, did you notice every time na mag-video ako, I always touch my ear. Meron kasi akong dry ear siya. So, makati siya. So, mayroon akong ini-spray na para hindi siya makati. But yung mannerism ko parang ganun na lang ng ganun. So, yeah. Na magluto tayo ng isda. Para na may pangsabaw tayong lunch. If you're asking, I have teenagers. They're Irish twin. Magta-20 na yung panganay ko. Then yung isa, magna-19 this September. Yeah, Zoe? You're done? Okay. I'm gonna cook lunch. So, hindi nyo sila nakikita sa mga videos ko since tagal. Minsan they appear in my pictures. Ayaw nila yung papakita ko sila kasi sabi nila, you're taking pictures so bad. You know guys, from making few vlogs tungkol sa relationship ko sa asawa ko, do you know na ang daming Pilipino ang nagme-message sa akin sa Facebook that
they are in the same situation, pero hindi nga siya, iba lang ang reason, but they're trapped to their marriage. Alam nyo, yung mga comment nyo minsan, it's so mean. I know that it pertains to me, pero pagka nabasa kasi yan ng ibang tao, you don't know how it affects to them. Huwag naman po sana ganoon. Be an inspiration to others. Kasi you don't know behind the smiles of your friends and behind the post, behind the Facebook, behind the laughter, you just don't know. There are some relationships that they keep it hidden. Hindi sinasabi sa mga friends nila. They have, you know, wala silang mapagsabihan. Wala silang may makakausap na makarelate sa situation nila. Huwag naman kayo mga ganoon. Yung mga nega. Tatanda kayong pangit, mamamatay kayong pangit. Puro mga negative, ano? Bakit ganun mga kababayan natin? Wala na bang maganda? Wala na silang magandang masabi. Bihira lang talaga na makamit ka ng totoong tao. Kung saan pa sila nasa ibang bansa, dapat sila magdadamayan. No, dapat tayo magdadamayan sa kapwa natin. Kababayan, tayo pa yung parang lulubog sa kababayan natin. Ewan ko lang, bakit ganyan? Hindi ko maintindihan. Simula pa nung 28 years old ako, na nag-abroad ako, wala ako sa Pilipinas. Kung hindi dahil sa kamag-anak ko, marami kasi akong kamag-anak nung nagsimula ako. Marami akong tita. Nakasakasama ko, kasabayan ko. Sila ang kumuha sa akin actually. Tawag nito, yung ang daming mga Pinoy, ang sasama ng mga ugali. Meron akong kaibigan na isa lang sa Vegas, si Ate Wilma. Ate Wilma was very, very, very kind. Nakita niya ako kasi nagpo-post ako sa Facebook ng mga pambenta ko ng mga bag. Pinapapackage niya kasi sa mga anak niya. Then, I made some cream na, kasi mayroon siyang cellulitis. Yung parang nangingitim yung paa. So may cellulitis siya. She asked me if I can sell her something para sa cellulitis. So I make like a proportion para na yung cream mag-heal yung cellulitis niya. Actually, it relieved her cellulitis. So doon kami nagsimula naging friends. So hindi siya marunong mag-drive, wala siyang sasakyan. So I was the one driving her around. Pupunta kami yan ng mga eat all you can kami everywhere. Then mahilig siya sa sushi. So magsusushi kami niyan. Kaso umuwi siya kasi nagkasakit siya, ayaw niya kasing pumirmi sa senior living facilities. Mas gusto niya pang umuwi ng Pilipinas para na makasama niya yung mga anak niya, mag-aalaga sa kanya. She's now in Tondo. Minsan nagme-message pa rin siya sa akin. I missed her. Siya lang yung parang naning-nanayan ko when I was in Vegas. Sa totoo lang. At siya yung nakakaalam ng lahat ng story ko talaga. Kasi sa kanya ko lang sinasabi na ganito ang hirap na dinadaanan ko. She was the one who says na kung kaya mong tiisin sa mga bata, tiisin mo, kasi ganyan, ganito. Yung parang fair yung judgment niya. Ganon siya. Pero umuwi na siya. Then here in Illinois, ang dami ko rin nakilala. Mayroon akong isang, matanda na rin siya, Ate Josie. Hindi ko lang alam kung nasaan si Ate Josie. But kasama ko minsan si Ate Josie, nag-craft show kami in Vegas. Nakilala ko siya kasi parati ako sa triage ng OB triage when I was pregnant. So ang daming Pilipino na namimit ko. Then siya pala is neighbor ko lang siya noon. Tapos siya lang yung parang kasama ko rin parati. Then siya yung nag-check sa akin all the time. Hanggang sa lumabas na si Zoe. Hanggang sa naging isang taon si Zoe actually. Then pinisita niya ako sa Vegas. Pero nag-retire siya, hindi ko lang alam kung nasan si Ate Josie. Nag-retire siya ng mga kasagsagan ng COVID. Mini-message ko sa Facebook, hindi ko na siya ma-reach. Nawala yung cellphone number niya. So, hindi ko alam kung nasan si Ate Josie. But, there are few Filipinos who are true and good. Piliin mo lang. Ganon. So, ganyan. What's the taste? Great. Is it spicy? Spicy enough. Spicy enough? Mm-hmm. Yummy? Mm-hmm. Ito si Zoe. Hindi siya pihikan, kakain siya ng kahit ano. Beside, remember the evil fish? Don't give me memories. Don't give you memories.
I remember nung magluto ako ng dried fish. Talaga naman si Zoe nakakatawa. Bigla ko nahilo. I'm dizzy. Can I eat my room? No. Stay here at the table. Wait, okay. There's no food in the bedroom. Can I tell the... Okay. Sino taga Illinois dito? Comment nga kayo dyan. Huwag kayong don't get offended na sinabi ko na wala akong kaibigan dito. Kasi I haven't met someone na talagang true kababayan. Wala pa akong may na-meet na ganun. Most of my friends here are I met at work. Yan ang mga friend ko. But I don't have a very, very close friend. Wala talaga. I need more asim. Ano bang pampaasim? I need more asim. Nalala ko pala, mayroon akong nabasa na comment. Sabi, iniwan ko daw kasi hindi na mayaman. Ako siya may milyones, sabi niya naman sa akin, gold digger ako. Pero nung iniwan ko siyang pulubi, sabihin niya naman, iniwan ko kasi pulubi na. Patawa kayo? Pilipino nga naman ano, parating may butas. You know? Hindi ko lang alam kung talagang sinisira nyo lang yung mood ko sa mga comment nyo. Pero yung iba talaga, para kayong walang mga kaluluwa. Lahat na yata ng names, narinig ko na. Tinawag na sa akin. Ang daming, yeah, he called me names. Pero, I took it na, it was the alcohol. It was the alcohol who says it. Hindi siya ang nagsabi nun. Yung utak na may alcohol ang nagsabi nun. So, ganyan. Ang dami ng problema natin sa mundo. Wag na nating dagdagan yung problema natin. Kakatuwa kayo. So, did you like your noodles? Did you finish it? Okay, I'm gonna make rice. Then I have this tuna soup. So yummy. Ay, yan o. Sarap! Yan, luto ako ng rice para na mayroon akong lunch. Okay guys, kakain na muna ako ng lunch. Then I have to keep sending an email. Follow up sa mga customer ko. I have an appointment next week. Kailangan kong mag-double time this month kasi I have to go to Florida. I will lost 2 days, Friday and Monday. Kasi ihatid ko yung anak ko sa Florida. So, double time tayo ngayon. Katok, Angie. So, I have 2 hospitals fixed. Meron na akong schedule. But I have to do my route. Kasi kailangan plano mo siya. You have to go in each city para na ma-saturate mo lahat ng mga customers mo within a month. Kasi pagka hindi ka bumalik, nakakalimutan ka rin nila kasi. So, you have to show up and keep showing up and keep talking to them. Para hindi ka nila makalimutan na something like, they need something. Ikaw ang maalala nila kasi maraming rep dito, hindi lang ako. Maraming nagbebenta ng mga chemicals dito, hindi lang ako. So, kailangan, used to that from their memory. Ay, nandito si Angie na lang ang ko. Sa kanya na lang ako o-order. Yung mga ganyan. ganyan. Okay, shout out po sa lahat ng mga subscribers ko. You guys help me a lot. I hope I am an inspiration to you. Sana po, continue watching. Hindi pa rin tatapos dyan. Some of your requests on the next episode will be oh, may telenovela tayo telenovela tayo. Alright guys, have a good day, enjoy, take care, and please subscribe and like the button. Bye!